Isang mapagpalang umaga po mga kaibon. Ayun, at ako'y katatapos ko lang din magpakain ng ibon, maggulay. Ayun, ha. Medyo napaupo. Ayan, binabati ko lahat ng mga nag-aalaga ng ibon, lalong-lalo na sa mga African lovebirds. Alam nyo, itong pagpasok ng taon na 2026, isang magandang taon na haharapin natin para sa pag-aalaga ng African lovebirds. Kaya kailangan natin mag-aralan sa isa't isa. Alam niyo po ba, ang ganda po ng hinaharap. Kaya po mga nag-aalaga ng African lovebirds yan, mag-alaga na po kayo ulit. Dahil napakaganda po ng hinaharap ng ating industriya pagdating po sa pag-aalaga ng ibon. Lalong-lalo na po ito pong mga pumasok na kulay na ginawa ng B1 dito. Napakaganda po. Katulad po ngayon, marami akong nakikita na ang kailangan talaga natin na sa tingin ko, mga nag-ikot kami ng mga aking mga kaibigan sa mga iba't ibang mag-iibon. Nakita ko po kung ano po yung mga pwede nating maging hakbang para maibalik natin yung sigla na bentahan o mabilan ulit tayo ng ibon to another country. Ano yun? Tulad po ng mga nakikita ko yan, tulad din po ng mga nasabi ko sa inyo, nung mga nakaraan na nag-iikot ako, ang kailangan po natin yung ating binibentang ibon, yung ating paninda, yun ang kailangan natin alamin kung ano yung ating paninda at kung bakit hindi nabibili. Ayun. Ngayon, nakita natin na yung ating paninda pala, meron na rin gumagawa at mas marami pa. Yun nga yung ating tinatawag na sa Indonesia, dahil doon galing yung mga ibon na yan. So, mostly, nauna sila. Nauna sila saan? Nauna sila sa ibon na yan, sa tinatawag natin yellowface, aqua, sapphire, at tinatawag natin cinnamon. Maganda po yan, kasi tulad po rin po ng nasabi ko, na kung mas magaling naman tayo at mas pabilig tayo mag-breed, kung mauunahan natin ang Indonesia para sa mga breed na yan, ang mangyayari po, mauuna tayo sa kanilang magbenta. Maganda po yun. Pero kung hindi naman po natin sila kayang unahan, dapat po, ang pinakamaganda, tayo mismo gumawa ng sarili nating ibon sa pamamagitan ng mga nakakalat na mutation na sinasabi ko sa inyo, nandiyan lang. Kasi, sa dami po niyan, na mutation po niyan, alam ko, makaka-create po tayo ng bagong ibon, hindi naman bago na tinatawag na hindi mutation. Kundi mutation po yan. Pagsasama-samahin lang po natin, i-create tayong magandang ibon, at yun po yung pagsasama-samahin natin paramihin, para po, di ba, napakarami pong ibon. Simula po sa January, may mga pag-uusapan po tayo at tayo po yung mag-aaralan para po, ang pag-uusapan po naman natin kung paano po natin, ang ibon natin na magkakaroon tayo ng sariling merkado na sariling atin, na sariling ibon natin na tayong gumawa sa pamamagitan ng mga mutation na nakakalat dito sa atin. Hindi na po natin kailangan na kumuha ng ibon to another country kasi nandito na. Wala na po tayong kailangan. Ang kailangan na lang po natin, paganahin na lang po natin yung mga ibon na nandito. Tapos, saka natin i-explain sa kapwa nating mag-iibon kung ano yung ibon na nagawa natin. At kung maganda yun o hindi, siyempre tayo din naman nangahatol. Dahil tayo po ay mag-iibon, hindi naman po tayo magkakalabaw. Diba? Hindi naman natin pwede ipahatol sa kalabaw ang isang ibon. Basta po, napakaganda nangaharapin natin this 2026. At ako'y natutuwa dahil nung na-breed ko yung mga ibon na ito, napatunayan ko na ang gaganda ng mga lalabas in the future. Kaya itong 2026 sa January, pagsisikapan ko na ipakita sa inyo ang mga ibon na pwede nating pagtulong-tulungan na gawin sa pamamagitan ng mga mutation na nandito na sa atin. Kaya sa ating mga mag-iibon, isang masagana at maunlad na pag-iibon sa darating na 2026. Maraming pong salamat sa inyo, mga mag-iibon. At higit sa lahat, maraming pong salamat sa Diyos
Ayun po. Hanggang dito po. At tayo po yung mag-aralan sa darating na January about sa gagawin po nating mga ibon na pwede nating pagtulong-tulungan na siya magiging sariling atin at pwede nating tayo mauna dun sa ibon na yon at dire-diretso na ang ating mga gagawin dahil sa nakikita ko, napakadaming ibon at bagong henerasyon ng kulay na ibon ang papasok is 2026 sa pamamagitan ng mga mutation na nandito sa atin. Maraming po salamat mga kapatid sa pag-ibon. Hanggang dyan.